Ang pangalan na Aiolos ang ibinigay na katawagan sa tatlong taong makikilala sa mitolohiya ng mga Griego. Pero ang tatlong tao na ito ay mahirap pag-isa-isahin at maging ang mga ancient mythographers ay nahirapan din kung sinong Aiolos ang kanilang tinutukoy o kinikilala. Kinilala naman ang isang ancient Greek historian na si Diodorus Siculus na sumubok kilalanin ang bawat isang Aiolos. Kinilala niya ito bilang isang normal na tao, isang Diyos at isang demigod. Ang tatlong lalaking kinikilalang Aiolos ay konektado at nanggagaling lamang sa iisang ninuno. Pero sino nga ba o ano nga ba ang Aiolos? Halina't samahan niyo kong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Ang pinakakilalang Aiolos ay ang kinikilalang God of Winds at kinikilala ng mga kilalang manunulat patungkol sa mitolohiya ng Griego. Ang God of Wind na si Aiolos ay anak ni Hippotes na isa namang mortal. Kinilala si Aiolos bilang hari ng islang Aiolia. Noon ngang sila Odysseus ay napunta sa isla na ito kasama ang kanyang mga crew. Nabuo ang pagkakaibigan ni Odysseus at ni Aiolos. Dahil sa kanilang pagkakaibigan, tinulungan ni Aiolos si Odysseus gamit ang hangin upang matulungan ang barko ni Odysseus na makauwi. Binigyan ni Aiolos ng hangin si Odysseus para maggamit sa pagpapabilis ng kanilang barko. Pero ang mga kasama ni Odysseus ay inakala na ang pinaglalagyan ng hangin ay isang may laman na kayamanan. Nung binuksan nila ito, naubos ang lahat ng hangin at mas bumagal din ang kanilang paglalayag. Bukod sa Diyos na si Aiolos, kinilala naman ang Aiolos na isang mortal na anak ni Hippotes at ng isang prophetic nymph na si Melanip. Pinaniniwalaan na si Melanip ang ina ni Arne na siya namang anak ni Poseidon. Si Arne ay kinikilala naman bilang ina ni Aiolos mula sa ibang istorya. Mula sa pagkakakilanlan na ito, pinaniniwalaan na nagkaroon ito ng 12 anak, 6 na anak na lalaki at 6 na babae. Ang isa namang Aiolos ay kinilala bilang anak ni Helen na ruler ng Aiolia at hari ng Hellenes mula sa northern Greece. Kinilala ang Aiolos na ito bilang anak ng water nymph na si Orseus of Thessaly at asawa naman ni Eneret. Si Aiolos at Eneret ang kinikilala namang pinuno ng mga Aeolians dahil nga biniyayaan ng napakaraming anak ang mag-asawa. Ang mga ito ay hindi rin nakikihalubilo sa ibang mga tao, kaya pinayagan mismo ni Aiolos na asawahin nito ang sinuman sa kanilang kapatid. Ayon naman sa ibang kwento, hindi raw ito pinahintulutan ni Aiolos. Ito ang dahilan upang ang dalawa sa kanyang anak ay nagkaroon ng sikretong relasyon. Nagkaroon ng anak ang kanyang 2 anak. Dahil sa pangyayari, nagkasakit si Aiolos. Ipinadala ito sa anak niyang isang espada, ang espada ng pagpapakamatay. Dahil dito, pinatay ng anak ni Aiolos ang kanyang sarili noong natanggap nito ang espada. May isa pang Aiolos na kinilala naman na anak ni Poseidon. Ang kanyang ina naman ay si Arne. Nagsabi si Arne sa kanyang ama na siya'y buntis. Tinanong nito kung sinong ama at sinabi ni Arne na si Poseidon nga raw. Pero hindi naniwala ang kanyang ama. Siyempre nga naman, Diyos si Poseidon. Dahil dito, ibinigay nito si Arne kay Metapontus, ang hari ng Icaria. Ipinanganak ni Arne ang kambal na si Aiolos at Boetus. Ang kambal ay inampon ni Metapontus. Subalit ang asawa nito ay laging binubungangaan ang nanay ng kambal na si Arne, kung kaya't pinatay ng kambal ang asawa ng hari. Dahil dito, napilitan silang umalis. Si Boetus ay pumunta sa southern Thessaly at tinayo ang Boeotia, habang si Aiolos naman ay pumunta sa Tyrrhenian Sea na binigyan naman ng katawagan na Aeolian Island. May ilan namang paniniwala na si Arne ay binulag ng kanyang ama noong nalaman na buntis siya kay Poseidon. Kinuha nito ang kambal at dinala sa kagubatan. Natagpuan ng isang baka ang mga bata at mula sa gatas ito ay nabuhay at lumaki ang sanggol. Noon naman ay galit ang hari ng Icaria dahil nga sa hindi magawa ng kanyang asawa na mabuntis. Dahil naman sa kagustuhan ng reyna na mabigyan ng anak ang kanyang hari, nagpatawag ito ng kawal at nagpahanap ng sanggol. Nakita ng mga kawal ang kambal at doon nga ay ipinakilala ng reyna ang 2 bilang kanyang tunay na mga anak. Hindi na nagtanong pa ang hari at buong pusong tinanggap ang 2 anak na lalaki.
Pero nabuntis din ang reyna hindi nagtagal. Gayunpaman mas paborito pa rin ng hari ang kanyang kambal. Ito ang dahilan para magselos ang reyna sa dalawa at nangamba na baka hindi ang kanyang tunay na anak ang makakuha ng trono. Noong tatlong magkakapatid ay lumaki, napagpalanuhan ng reyna na ipadala mga ito sa kagubatan para sama-samang mangaso. Hindi alam ng kambal na siya ay balak ng patay ng kanilang kinikilalang kapatid, pero nang gagawin na ang malakim na krimen, bigla namang dumating si Poseidon. Imbes na mapatay ang kambal, napatay ang tunay na anak ng reyna. At noong makarating ito sa palasyo, ang reyna ay nagpakamatay sa pagdadalamhati. Umamin din si Poseidon kila Aeolus at Boethus na siya ang kanilang ama at ang kanilang ina ay hawak ng kanilang lolo. Ang dalawang magkapatid ay iniligtas ang kanilang nanay at pinatay ang kanilang lolo. Ibinalik din ni Poseidon ang paningin ni Arn at dinala ni Poseidon ang kanyang pamilya kay Metapontus. Inampun ni Metapontus ang dalawang bata at pinakasalan naman si Arn. Kahit madami ang pagkakakilala sa pangalan na Aeolus, ilan lamang ang mga larawan at mga bagay na may mukha at paglalarawan dito. Kung mayroon man isang larawan ni Aeolus, hindi rin sigurado kung sino sa tatlong Aeolus ang nais nitong ipakita. Mayroong larawan kung saan si Juno ay nanghihingi ng tulong kay Aeolus. Dito makikita si Aeolus na nakikipaglaban sa mga manlalayag sa karagatan. Ang God of Wind naman na Aeolus ay pinaniniwalaang naglalabas ng hangin na hugis kabayo. Ito nga ang dahilan para kilalanin ito bilang Hippotades o the Horse Rainer. Ang mga hangin na inilalabas ni Aeolus ay kanya lamang pinapanatili sa isla para hindi ito magdala ng sakuna sa mga tao sa mundo. Hawak ni Aeolus sa Aeolia ang napakalakas na hangin at inutusan siya ng mga Greek gods na huwag itong palabasin sa mundo. Mula sa iba't ibang lugar, atin ding makikilala ang ilang God of Winds, tulad na lamang sa Roman mythology na kinikilala ang apat na Diyos na humahawak sa North, South, East at West Wind. Nariyan sila Boreas na may hawak sa North Wind, si Notos na may hawak sa South Wind, si Eurus sa East Wind at si Zephyr sa West Wind. Mula sa tatlong pagkakakilala sa tatlong Aeolus, marami din tayong natutunan mula sa bawat kwento na mayroon ito. Katulad na lamang ng kanyang pagbibigay ng tulong, pero dahil sa pagkagahaman ng tao, ang kanyang tulong ay nabaliwala.